Okay, mapagpalang araw ng Linggo sa ating lahat. Yeah, yeah. Are you happy? Alam ko masaya po kayo, pero may mas masaya po sa inyo ngayon. Binabati ko po ang pinagpalang lalaki sa congratulations Johnson, yeah. Siya pong unang may answered prayer, okay. Kagabi, kahapon po parang, nasa table kami nung masaya po kami tapos na-realize ko pala halos isang linggo na po pala kaming magkakasama kasi start pa ng Sunday tapos prayer and fasting Monday to Friday, then Saturday, tapos ngayon. So, isang linggo at isang araw na tayong magkakasama. Pero we enjoy naman, saya 'no? And this is the church community that we had. And last Monday, nagkameron po tayo ng prayer and fasting. Sino po dito nag-join ng prayer and fasting natin? Yan, marami pong salamat sa pag-join natin and we believe that why every first year o yung first week of the month, lagi po tayo nagkakameron ng prayer and fasting. Again, we humbling ourselves before the Lord that we inaalaw natin na siya yung maging direction natin, not itong taong 2025. Kasi lahat naman tayo, we have our plans, we have our will. But why we are always doing prayer and fasting? Because tayo po mismo hina-humble natin yung sarili natin so that we will be more sensitive to the voice of God na let His will be done into our life. And I believe also sa mga nagdasal, sa mga nanalangin, ang Diyos po ang bahala sa inyo. Hindi si Pastor Ron, but ang ating pong Panginoong Diyos ang sasagot niyan. And today, nasa ikalawang yugto na po tayo ng ating seryeng na Cross, na ang layunin po nito ay the cross is the foundational of everything we do. Hope we enjoy almost 1 week and 1 day natin magkakasama. We enjoy serving God, we enjoy serving people. But the main reason of this is our foundation po kung sino po ang ating Panginoong Diyos na kung ano po yung nangyari sa cross. Hope, bakit po tayo pumupunta dito sa ating pong simbahan, sa ating bulwagan? Hindi lang para makita yung gusto nyong makita. But nandito po tayo because we know the reason. And the reason of it is Jesus. We want to remain faithful to the call has given us. We must continue to be Christ-centered. That's why po yung simbahan natin, ang simbahan po natin ay hindi po preacher-centered o experience-centered, but we are Christ-centered. Lahat po ng itinuturo natin dito ay naaayon po sa ating Panginoong Hesukristo. So, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo kasi ang pag-uusapan po natin ngayon is about the crowd from followers to traitors. Sabihin mo po, from followers to traitors. Ayan. Nung una po, sila po ay yung crowd ay truly sinasamba ang Panginoong Jesus. Pero dumating ang point, sila rin po yung naging dahilan para si Jesus po ay mapako sa cross ng Kalbaryo. In John chapter 6, verse 15, then jump tayo to verse 66 to 69. In Tagalog version, sabi po dito, alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Mula noon marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, kayo ba, gusto rin ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat that truly we want, Lord, also yung sagot ng mga disciple na ikaw ang aming Panginoon na aming susundin.
Wala na kaming ibang pupuntahan dahil tunay na ang iyong mensahe ay hindi lang para dito sa mundong ibabaw, but ang iyong mensahe ay panghabang buhay, kasama ang buhay na walang hanggan. Lord, we pray God that everybody of us na nandito ay lumalim kami sa pagkakakilala namin sa iyo, Kristo, at ang aming pamumuhay ay mauwi din po na kung papaano ka namuhay dito sa mundong ibabaw, gano'n din po kami. Lord, we surrender all. Lord, you know, Lord, yung mga bagay na meron kami na nakapagpapalayo sa'yo. And now, Lord, we want to surrender it all to you, God, that we want to follow you in the rest of our life. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, upo na po tayo. So makikita po natin dito that when we read this, mamaya makikita natin yung mga follower, they follow Jesus because yung benefit na kanila pong nakukuha. Pero nung time na pong yun, nagkameron din po ng abandonment po ng nakita nila yung may cost na yung ano. Parang nung kami po ay Christmas party nun, si Pastor Erwin po nung Candelaria, magkakasama pa po kami nun sa Lucena, merong member nagsabi sa kanya, "Erwin, meron ako ditong 10 manok, kaso buhay pa." Kasi po sa gabi yung ginagabihan po nun amin pong Christmas party. So kailangan lang ng may magkakatay. Meron ka bang kilala na magkakatay? Ay sandali po, sandali. Tinawagan po ako, sabi sa'kin, "O Ron, may 10 manok daw. Ayos na, solve na ang ating Christmas party." Kasi yun parang Christmas party namin yun, couples Christmas party. So parang we gather na yung mga young couple, mga old couple na parang yun yung party nung kinagabihan. So solve na. Ang kailangan lang natin ay yung magbabalat ng manok. Marunong ka ba? Aba, oo naman, manok na yan, eh. So, sa madalit sabi, 3 kaming magkakatay ng manok. So, walang place, eh, yung bahay na tinitirahan ko that time, medyo malaki po yun. Yun nga lang, hindi allow na magkatay ng manok dun kasi yun ay bahay ng kapatid ko, eh. Sabi niya, basta parang pinatira niya ako dun, nasa ibang bansa sila. So, ito na, 10 manok. Maya-maya dumating na po yung isa na kasama namin. Pagdating po nung isa naming kasama, sabi niya, "Bro, 10 manok, ayos na 'to, sige." So, ano po kami, nagbalat po kami ng manok tapos yung dalawang una naming nabalatan, niluto namin. Siyempre mag-aalay ka muna dun sa nagbalat. Kasi maya-maya tumawag ulit si Erwin, "Bro, yung 10 may darating pa diyan, 40." So, naging 50 na po yung manok. Eh, siyempre pagka madami yung manok dapat marami din yung magkakaliskis. Hindi pa naman po kami ano, eh, yung tawag dito, professional sa pagbabalat. Ang hirap pala nun. So ito na, nag-contact na kami. Bro, baka puwede ka, may ano lang, magbabalat tayo ng manok." "Ay bro, hindi puwede, busy ako, eh." So siguro naka-apat na po yung tinawagan namin, lahat po ay busy. Sabi ni Pastor Erwin, "Bro, change the strategy." "Anong change the strategy?" "Sabihin mo, kakain tayo ng manok, papuntahin mo dito." Ayan, the strategy. "Bro, nagluto kami ng adobong manok, ang sarap, punta kayo dito." Nung magkakalis, wala pong na-respond. Nung kain at ang dami, siguro siguro yung mga naloko namin nasa ano yun, nasa 6 po dun, kasama na si PJ dun. So pagkadating, may mga shorts na magpalit kayo ng short. Ba't magpapalit ng short, eh, kakain lang ng manok. Hindi, bago tayo kumain manok, magtatanggal muna tayo magkakalis muna tayo. So, what's my point? Sometimes as a Christian, gano'n din tayo. We follow Jesus because of what we want, tama ba? That maybe, "Lord, gusto ko nito, so I will follow you." Wala naman pong masama dun because God is the God who can answer our prayers. Truly po yun. But the question is, gaano ba kalalim yung ating relasyon din po sa ating Panginoong Diyos? And in this moment, lagi pong may defining moment
For us, if we look into the scripture na binasa natin, why we follow Jesus? Why we doing what we are doing? Bakit gano'n tayo ka-passion sa kanya? Or even there's a moment na parang, totoo ba na parang I will follow pa rin even yung mga panalangin ko ay hindi nasasagot? And masasagot po natin dito yon sa ating pong scripture. That the believers dito from around 6,000 to 7,000, they end up po sa 12,000. So it will help us also how we follow Jesus for the rest of our life. Who among you here, you want to follow Jesus for the rest of our life? Yung iba, sinong gusto mong i-follow? Bien, sinong pina-follow natin? Jesus. Nalayo mo, eh, pagka nandiyan ka lang lagi kitang babanggitin. And si Johnson nga, pagka tinanong mo, "Johnson, anong letter ng puso mo?" Letter J. "Huh? Si Joyce?" "Hindi, si Jesus." 'Yan. Kung paborito kita ngayon, hope, it is Jesus. Bakit po yung crowd sobrang daming pumalaw? Look at the scripture in John 6:2. Sabi po dito, "And a large crowd was following him because they saw the sign that he was doing on the sick." So sabi dito crowd na, pagka crowd ibig sabihin madami na 'yan. Eh, meron pang overlapping na word na large, tama ba sa mga English major diyan? Naks, natututo na ako yan, Parang ayun na dumating, parang, "Ay yung nanay ko mababa ang low blood." Parang parang gano'n ba yung parang gano'n yung ano, eh, yung sinasabi dito 'di ba, oh. "Uy, parang ano ka, parang parang naliliyo ka ba? Baka mataas ang high blood mo." Parang gano'n ba 'yan, 'no? So dito sabi dito, "And a large crowd was following him." Marami pong sumasama kay Jesus dito. Bakit daw po? Meron pong benefits of healing or healing for their bodies. And truly, ang Panginoong Hesus po that time, kaya niya magpagaling, physical healing. And truly po, kaya magpagaling ng Panginoong Diyos. When we talk about miracles, there are a lot of miracles na gumawa po ang Panginoong Diyos para po magpagaling. And some of us, your life is also a testimony of miracle healing ng Panginoong Diyos. Second part po in verse 5 to 13, ito naman po yung bread for their bellies o yung benefits naman po ng provision. Na sabi dito, it's around 5,000 men. Pagka sinabi pong 5,000 men, ang ano po dito, hindi pa po kasama yung asawang babae at yung mga anak nila. Dahil nakilala na po ang Panginoong Hesus, dumami po ng dumami ang tao na talagang kahit saan siya pumunta, pinupuntahan siya. And ito po yung nangyari dun. Nung nakita ni Jesus na sila po ay pagod na, gutom na, anong ginawa ni Jesus? It shows na ang Panginoong Diyos natin po ay ibinibigay ang ating mga pangangailangan. Sabi niya dun, "Umaupo kayong lahat." Then tumawag siya ng disciple niya, yung pinakamatalinong disciple niya, yung magaling sa math, "Philip, pumarito ka. Magkano magagastos natin pagka pinakain natin yang ganyang kadaming crowd?" Sabi niya, mga 8 buwan na sahod ng tao tapos malalagyan lang ng konti yung kanyang tiyan, parang gano'n. Aba, magaling mag-math 'to. Tapos yung isa naman, hindi ko alam kung magaling din mag-math yung sabi, nandito po si ano, si Rudy Fernandez, yung The Boy, 'yan. Hindi alam nung iba, sorry. Sino naka-gets nun? Alam ko kasing edad tayo pagka nandiyan si The Boy. So yung boy kasama tapos may dala po siyang parang din yun, 5 malunggay bread at saka 2 isda. What happened? Sige nga kung ikaw isipin mo, kaya bang i-provide yung 5,000
katao ng 5 tinapay at 2 isda. Hindi ko alam pati siguro buto, tinik, baka hindi pa lahat sa atin dito nakakain. Pero you know what happened dito? Hindi lang po pinrovide ng Panginoong Diyos, but it shows abundant blessing po ng Panginoong Diyos. Not only the need, but abundantly. Ito yung tinatawag na siksik, liglig at umaapaw. Biruin mo from 5,000 nakakain na ang lahat, sabi daw dun, busog na busog po yung iba. Sino po dito pagka kumain ka, 2 beses ka lang sa isang araw kumain? Yung iba, 5 beses. Yung pagka yung magigising ka na sa ano, parang nandito na sa lalamunan mo yung pagkain mo. I think baka gano'n yung nangyari, sabi dun, busog na po yung lahat. At anong sabi ng Panginoong Hesus? "Sandali, baka may masayang, kunin ang makatira." Sabi dun, ang natira po ay 12 basket of loaves, naka-12 basket of loaves. Again, truly po that God also provide that everything that we need. That's why yung mga tao sabi nila, "Wow, ito ang dapat maging hari ng mga ito yung dapat maging hari natin." Kasi in this time din po, nasa oppression po sila. Sila po ay under ng Roma Empero. But the thinking of the follower, parang dapat ngayon na. Sino dito yung pagka nagdasal ka gusto mo instant? Lord, dapat i-provide mo na ngayon, dapat ngayon na. Kung hindi mo i-pro-provide, magtatampo na ako. Kasi gusto ko pagka naglakad ako meron akong bag yung ka-holding hands. Gusto mong ma-answer ang prayer, sino nagpe-pray na gustong pagka naglalakad may holding hands? Madali lang 'yan. Pinapatawa ko lang po kayo pero balik tayo sa word. Crowd follow because of provision, abundant provision, and truly that Jesus can meet our needs. Not just barely, but abundantly. But second, they follow Jesus because they think that Jesus is the answer for their oppressor. John 6:14-15. When the people saw the sign that he had done, they said, "This is indeed the prophet who is to come in the world." So, inaano nila dito yung sa Deuteronomy 18:15 na sinabi po ni Moses na may darating na propeta na nakatulad ko. So, nung nagpakain siya ng maraming tinapay, alam naman natin in the Old Testament kung anong nangyari, umulan ng mana. So, iniisip nila na ito na yung hari. In verse 15, perceiving them that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. So nung nakita nila na nag-provide ng Panginoong Diyos, nakita rin nila na maybe Jesus is the king who can overthrow the Roman. Siya yung sagot sa ating mga pangangailangan. Yung mga nag-aaklas na sila, mga rebelde na, "Tayo na, itayo na natin 'to, mag-aklas na tayo at siya yung maghahari sa atin." Yung para bagang sino dito na-reject ka? Para bagang sinurprise nila si Jesus, "Jesus, tayo na, larga na tayo." Sabi lang ni Jesus, "Ma at pa." Umalis po si Jesus. Common yung pagka na-reject ka nung feeling na meron ka siguro. And dito po yung ginawa ni Jesus dun sa crowd. Why? Because alam ng Diyos that this is not His time. At ang nakakalungkot nun, yung mga tao din na malapit sa kanya, yung mga disciple niya, yun din po yung nasa isip. Ang parang ang point ni Jesus, what is your thinking? Puro lang makamundo ang iniisip nyo, pero hindi nyo ba naisip na nandito ako for eternal things? Nandito ako hindi lang para busugin ang inyong mga flesh o ang inyong laman, but nandito ako para busugin ang inyong spiritual. That in a man, lagi pong may kulang until we found Jesus. Ito po yung inaano ng Panginoong Hesus. Kaya ang ginawa po niya, umalis po siya.
Pero sa kanyang pag-alis, hinahabol pa rin po siya ng crowd. Pero para kay Jesus alam na niya yung nasa isipan ng mga tao, kaya po siya ay lumayo. That's why ang ginawa po niya dito, nung time na yung mga disciple po ay patawid muli sa lake, nagkameron po ng isang malakas na alon o yung tinatawag po na bagyo. And why Jesus did that? Kasi gustong ipaalam ng Panginoong Hesus na hindi lang siya pang dito sa mundong ibabaw o yung gusto nilang maging hari lang siya ng hari lang siya dito sa lupa. But He is the King of all kings. He is the ruler of all. Kaya medyo sineken niya dito yung mga disciple. Bakit? Ang thinking nila pang makamundo na lamang. Sino dito minsan may mga shaking tayo? Tanong, pagka ba tayo nasi-shake, ang intensyon ng Panginoong Diyos ay tayo'y saktan? I don't think so. Because dito po sa mga disciple, bakit po siya nagbigay ng malaking alon po? Kasi gusto niyang i-align yung kanyang mga disciple. That yung time na siguro everything is fun into their life. May provision, may healing, may mga miracle. Anong anong pakiramdam pagka gano'n? Halimbawa nag-exam ka root ng up to 100, ang ang result mo 101, may kasama pang Dalmatian. 'Di ba parang yung lalo na yung medyo parang, "Uy grabe 'no." At tunay na ang daling magsaya pagka merong mga pangyayari. Eh, papaano na? At masarap magpasalamat sa Diyos, tama ba? Tapos magpo-post ka, hashtag "feeling blessed." Eh, how about ngayong may pinagdadaanan ka? God intentionally doing that in John 6 verse 16 because they want na magkameron ng mas malalim na pagkakaunawa yung mga disciple. Ako po, admitted po ako, mas malalim po ang relasyon ko sa Diyos pagka may mga problema pong dumating sa buhay ko. And exacting what happened, pinapaalala ng Diyos na hindi lang ako Diyos ng sangkatauhan, but ako ay Diyos ng lahat. He is above all, that He is a God of Creator, that even all the creation will submit to Him. Nag-submit sa Kanya, di ba? Yung mga disciple, they are all anong tawag dun, mga fisherman sila. Pagka sinabing fisherman ka that time, ikaw yung mas may alam sa dagat. Pero ang nakakatawa nito, si Jesus po ay carpenter, sila po ay mangingisda. Pero si Jesus po yung nakakapaglakad, nakakapag-moonwalk dun sa dagat. Siguro parang for us, may mga problema tayo, shaky tayo na overwhelming ka. Pero darating po yung point na pinapaalala ng Panginoong Diyos sa atin that He is above all. You know what? After this po, He tell to the disciple, even to the follower, in John 32 verse 35, Jesus then said to them, "Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world." In verse 14 and 15, sinasaad nila na si Jesus ay yung katulad ni Moses. But sabi ni Jesus, hindi lang ako si Moses, but I am above Moses. Na kung ang hinahanap natin na si Moses ay nag-provide ng mana, yung manang meron si Moses ay hindi galing sa kanya, but ito ay galing sa Ama. That's why sabi niya dito, "For the bread of God is He
who comes down from heaven and gives life to the world. Sino daw yon? Yung galing sa langit at ngayon magbibigay ng buhay sa buong mundo. And that is Jesus. Remember, in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, ano pong nangyari sa verse 14? And the Word become flesh. And it represents that Jesus is a God coming from heaven down here to earth. For what at for who? Bakit po bumaba dito si Jesus? Para po kanino? Sabihin mo sa katabi mo, dahil sa'yo. Ganon tayo kamahal ng Panginoong Diyos na meron tayo. And Jesus said, they said to him, Sir, give us this bread always. Nung sinasabi niya na ito yung tunay na tinapay, ito yung pagkain. Sabi ng mga follower, mga disciple, gusto namin yan. Mas masarap yan. Kung noon, satisfy na sila dun sa munggo bread, ba't ngayon gusto nila yung cake na sa kontis? Parang ganun yung difference, oh. Eh sabi nila, gusto namin yan. Ano ba yan? Ano ba yung tinapay ng buhay? Ano ba yung tinapay na yan na galing sa langit? Na more than pa doon sa mana na na-receive namin. At yun na yung sinabi ni Jesus. Nung parang siya sabi niya, bigyan mo kami. Verse 35, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever's come to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Ito po yung sinabi ni Jesus. Bakit? Alam niya yung crowd, ang nais pa rin ay physical needs, physical benefits, desiring miraculous, o yung tinapay. Pero ngayon, siniship na ng Panginoong Diyos. Yes, sa una, maybe you come here because you know na ako'y Panginoon. Yung mga hinihingi mo, binibigay ko. But now, He's shifting na hindi lang ako Panginoon, but ako ay tunay na Panginoon. Tinuturo niya dito yung deeper spiritual need na kailangan natin. Na yung ino-offer niya dito ay hindi lang parang pangmundo, but ito ay yung pang eternal life, which is, this is the need of all of us. Ito po yung bread na kailangan natin more than the benefits lang po na ating makukuha. And you know what? What happened dito po? Ito na po yung simula na hindi nila maintindihan. Hindi nila maunawaan. Bakit ganon? John 6:51, and the bread that the world will give you for the life of the world is my flesh. The bread that Jesus will offer is His life, freely given for the life of the world. He will die so that we may live. So pinapaunawan niya dito sa mga tao, I am the bread of life. At ako'y mamamatay, ipapako sa cross ng Kalbaryo, para saan? Para sa inyo. Ang aking katawan ay ang inyong kakainin at ang aking dugo ay inyong iinumin. Nung malalim na po, nung spirituality na po, nung there's a cause na po, sabi dito ng mga disciple, it is a hard teaching. That's why for us, those who believe that Jesus Christ is Lord and Savior of our life, not all can understand this po. Not all have this itong eternal life po na meron tayo ngayon. That's why we are blessed. But for some, it brings them na lumayo po sa Panginoong Diyos. John 6:66. After this, many of His disciples turned back and no longer walked with Him. From
from a large crowd to become a 6,000, more than 6,000. Sobrang dami nagpa-follow sa kanya and nag-alisan na po because of this hard teaching, because of his spiritual. They accept Jesus when he is freely healing the sick and providing for their needs. But who is he to say that he is the bread of life? And what does that he mean that we need to his rest and drink his blood? They have been following him for the benefits, but when the teaching gets hard, they run away. And we see the extent of betrayal at the crucifixion. Before they are follower of Jesus, they believe in Jesus, but they end up being betrayal of Jesus. Nung umalis po sila in Matthew 27:20-23, now the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and destroy Jesus. The governor again said to them, "Which of the two do you want me to release for you?" And they said, "Barabbas." Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus who is called Christ?" They all said, "Let him crucified." And he said, "Why? What evil has he done?" But they shouted all more, "Let him crucified." Grabe, no? From follower. Then in Matthew po, they become the one who let Jesus to be crucified. Di ba remember yung first series natin, yung unang topic natin, si Nicodemus? Nung una, curious lang siya kay Jesus. But nung ikalawa, meron na siyang conviction. Kaya yung mga Sanhedrin, sinabi niya doon, ba't nyo agad hatulan siya? Kailangan siyang dumaan sa mga paglilitis. Ito po yun, kaya meron ng paglilitis na ganito. Pero nung paglilitis na ganito, na gusto niya at least magsalita po ang Panginoong Jesus, Jesus allow na hindi na siya magsalita dito. And ito yung moment, sabi ko nga, yung krus po nun, ito po ay kaparusahan or yung tinatawag natin na death penalty that time. So si Barabbas, siya po yung mas dapat na mapako. Pero nung tinanong ni Herodes na, sino dito ang palalayain natin? Ang pinili po nila ay si Barabbas. Hindi ko alam si Barabbas kung mahaba yung balbas niya. Joke po yun, Ayan. Tatawa naman kayo, masyado kayo seryoso, eh. Sasabihin, "Sino? Sino dito?" Sabi nila, "Si Jesus." Anong gagawin natin kay Jesus? Ipako sa cross, ipako sa cross. Dati sinasabi nila, "Ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang aming gagawing hari." Pero ngayon, nabaliktad. Nakakalungkot, Tanong po, kung yung nangyari po dun sa mga follower dun, it could be happen to us. Puwede po bang mangyari sa atin 'yan? Puwede ba ako dito on fire ako dito nag-pre-present, nag-e-encourage sa inyo, pero paglabas ko dito, pag-uwi ko ng bahay, I crucify Jesus? Sabihin mo, "Yes, pastor." Ako na lang, wag na kayo. Mukha naman akong masama dito lagi, eh. Honestly, it is possible. If we look into from the whole into our life, in our mind, in our heart, in our soul, maybe we are like this man who let Jesus been crucified. And truly, ba't na-crucified si Jesus? Sino may kasalanan? So, inugtingin na siya. It is because of His love.
But hope we are not only raising our hand, following Jesus here in the church, but we follow Jesus for the rest of our lives. We obey Him not only 99.5%, but 100%. Posible po ba na noon na lumalakad tayo sa Kanya, pero maaari tayong malayo sa Kanya? It is possible po. Sabi po dito, from a large crowd, ilan na lang po natira? 12 pong disciple na lang po yung natira. Yung isa si Judas pa. So, 'di ba parang bilang Kristiyano po, hindi lang po all the benefits that we had or getting what we have. But there's is also a cross that we must be carry. Tanong, who is your cross? O ano yung cross na meron tayo? Maybe my wife, yung cross niya, ako. Ruth, lagi kang pasakit sa'kin. Pero for all of us siguro, there's a cross. Pero yung cross natin, it define us. Yes, may mga persecution, may mga challenges in life. Pagka natin finances, health issue, or relationship issue, God allow it to happen to us. Why? Bakit ina-allow ni God sa atin yan? Para mas makilala natin kung sino ba siya sa ating mga buhay. Tanong, sino dito wala ng problema? Lahat po tayo may problema, pero we can sing joy of song kay Lord. Kita ko kanina dito, I've been decided. Wala akong boses ko, di ba? Sino na-enjoy niyo yung mag-worship kay God? In this place, di ba? Pero lahat naman tayo may mga problema. Ang tanong, yung iba ba diyan, that they have all, they can sing song, a joy song like that? Yung peace mo hindi po yung nabibili sa mercury drug. But peace, we can only found in Jesus. Yung comfort po, yes, we want yung benefit of life, yung mga benefits ng health. Pero I believe kay Jesus, more than the healing for our bodies, Jesus want to give us yung completeness. Totoo po yun. Kahit ano pong hingin natin, yung puso po natin lagi may butas yan. Kulang po yan. Kahit anong isaksak mo diyan, hindi po magkukumpleto po ng buhay natin yan. Unless si Jesus po yung ipit natin diyan sa butas na yan. Remember David? Ano sabi ni David? Better is one day on your courts than 1,000 elsewhere. Sinasaad niya doon na he's a king. At kung pagiging king, lahat po ay nasa kanya na. Talo niya po si Daniel Padilla. Pwede niya katain, nasa akin na ang lahat. Name it. Pero ano sabi niya? Better is one day on your course than 1,000. Ibig sabihin niya yung presensya mo ay enough na kaysa 1,000 else na meron diyan. Maybe for us, we asking yung yung mga needs natin, but God gave us the comfort. We want to control yung yung ating gobyerno, pero sinasaad sa atin ng Panginoon, He is in control. He is the sovereign God. Na lahat na meron dito ay kaya niya pong i-control. From a large crowd, lumabas yung iba, kinrucify pa siya, pero what make the disciple stay? What make the disciple na parang inaano dito ng mga disciple, Lord, Jesus, ano bang sabihin mo gagawin namin? It is the truth. Ito po ay yung katotohanan. They following Jesus not because of they wants, but they following Jesus because of the truth. Basahin po natin. John 6:67-69. Mula noon marami ang mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi
na sumunod sa kanya. Kaya itinanong ni Jesus ang 12 apostol, "Kayo ba, gusto rin ninyong umalis?" Parang ganito, eh, oh. "Oh, ba't nandito pa kayo? Gusto niyo rin bang mag-backslide?" Parang gano'n ano. Sino dito may kakilala kayo na dati kasama natin, they kita mo yung seriousness na pag-follow nila kay Jesus. 'Di ba meron? Nakakalungkot lang, some are nawawala. That's why we need to pray for them. But kung nangyari man sa kanila yon, it will also happen to us, yes. Kaya tanong ni Jesus, dini-define niya, ba't tayo nandito? Look ang sa answer ni Peter dito. "Kayo ba gusto rin ninyong umalis?" Sumagot Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin na kayo ang banal na sugo ng Diyos." Para sa kanila, if they leave Jesus, it will so mean that they abandoning the path of eternal. Kasi parang sa kanila, wala na. Bi Tinalikuran na nga namin lahat, yung aming mga pinagkakakitaan, yung aming mga buhay. And now we want to follow you, we want to obey kung ano yung calling na ibinigay mo sa amin. At ba't lalayo pa kami? Kung lalayo kami sa inyo, baka mawala kami to the path to the eternal life. For all of us as Christian, nung tinanggap natin si Jesus, we've been justified. We are holy and righteous in the eyes of God. And now we are following Him. There's a sanctification. Tunay ba na nagbabago tayo, bumabait tayo? Yung katabi mo mabait na? But in the end, after the sanctification na meron tayo, we will end up into the path of eternal, that we will be holy and righteous. We will have a glorified body, eternal body, na tunay na tayo po ay walang bahid na nakasalanan in the eternal ano. For them, 'pag lumayo pa sila kay Jesus, baka malihis pa sila ng landas. Kaya po dito sa atin, wala pong bawal dito kundi kasalanan lamang. 'Pag tatanungin niyo ako, "Pastor, okey lang bang mag-inom?" Nasa iyo 'yan. "Pastor, okey lang bang ano, pumunta sa bar? Okey lang ba yung gan'to?" Ay, kasi pagka maraming teolohiya kung papaano yung gan'to, gan'to, gan'to. Ang tanong, tatanungin ko lang ikaw, gan'to lang tanong ko sa'yo, o sige, make it sure yung ginagawa mo, ito'y nagpapalapit sa'yo sa Panginoong Hesus. O gawin mo ang lahat, sige, okey lang naman. That's why I appreciate the church community. If you are nandito po kayo sa church community, ang saya 'no? May nagko-correct sa inyo, may nag may hindi lang nagko-correct, merong naggagabay sa inyo, may nagpe-pray sa inyo together, and natutulungan tayo papalapit sa Panginoong Hesus. Tanong, "Pastor, bawal bang pumunta sa bar?" "Nakita kita pastor sa bar." Tawa kayo, Last, December 27, nandun po ako sa Talipan. May ano dun, may parang ano, videoke din. Everybody's singing, yeah. Puwede kang pumunta dun unless you know your purpose. Jesus, nandito ako because I want to follow you and I want to be a good testimony for you. End up, di ko po pinagmamayabang kasi alam ko si God din yung gumawa ng way para mai-share ko po yung mabuting balita. Kung sinabi ni pastor, "Ay bawal pumunta diyan sa bar." Hindi ko na-sharean yung mga lost. Basta ba't nandun ka sa inuman? Kasi gusto kong pagka tinanong mo, madami ba, maunti ba? Again, how about your conviction? It's about your conviction. Ako, I sitting in the ano, in the inuman, but alam ko na yung conviction ko, kasi ako ito. Like in us, we should know why we not doing what we don't want to do, or why we doing what we are doing.
Parang sabi ko nga, 'di ba naikwento ko kanina, halos 1 week na po kami magkakasama. Taas ang kamay nung 1 week na tayo magkakasama. Tapos nung magkakasama kami kaninang umaga sabi, "Uy, kumusta?" Parang miss na miss pa rin natin ang isa't isa 'no? I love this ano, gusto kong, mahal na mahal ko po itong pamilya natin dito na I consider it's a one big happy family. But truly yung katawan nakakapagod din. Magkausap nga kami ni Mark, eh. Kasi raw nakakapagod. Ah, akala ko'y robot ka, akala ko hindi ka napapagod. We love serving God, yeah, nakakapagod. Pero one thing we know why we follow Jesus. Like the disciples, sabi nila dito, "Ikaw ang magbibigay ng buhay na walang hanggan at ikaw ang anak ng banal na Diyos." More than here in earth, what will stay us to follow Jesus, yung kinakanta natin. Ready na ba kayo mamaya kumanta? And I am decided to follow Jesus. Medyo slang eh, ano? Sarap nung kantang yan, ano? But why we are decided to follow Jesus? Because we know that He is the bread of life. He is the one who gave this eternal life. When we accept Him as Lord and Savior of our life, the God, the Holy Spirit is living in us. That's why we call all of us a born again. Yung Diyos na banal na espiritu ay namuhay sa atin. Sino dito dati parang yung kasalanan okey lang gawin mo, but now when God the Holy Spirit sa atin, there's a conviction na truly na nagpapaalala sa atin, "Uy, let's follow Jesus. Maging commitment, yung committed tayo sa Panginoong Diyos." Eternal life is a gift from God that is made life possible through Jesus' death and resurrection. For them, alam nila na darating ang time na si Jesus ay ipapako sa cross ng Kalbaryo at pagkalipas sa 3 araw ay mamumuhay muli na ito'y magbibigay ng buhay na walang hanggan. Tanong, do we believe na ipro-provide ni God yung ating mga pangangailangan? Parang hindi na. Tanong, yung teaching natin, yes, God will provide everything that we need. Name it. Health mo, pagagalingin tayo ng Panginoong Diyos. Can we say amen? Health? Amen. Provision, God will provide our needs. Mataas na grade, ibibigay po ng Panginoong Diyos yan. Mabuo yung relationship, ang Diyos po ang bahala diyan. He's a God of possible, He's a God of restoration. Ilabas po natin ang ating mga panyo. I believe also na the message po ay nasa puso na natin. Making sure when we follow Jesus, we understand what He did on the cross. We understood yung ginawa niya, ito po ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Can we all stand up? Buhay po ng Kristiyano kailangan po lagi natin ng we're like in the lagi, in danger, tama ba? But truly, even we are in danger, we have a Savior. Andiyan po ang ating Panginoong Diyos na nagliligtas sa atin. Sabi mo sa Bible, greater is He who's living in us than who is in the world. Maybe some of us, "Pastor ang hirap naman ng teaching." But yung katotohanan yung susundin natin, papaano naman yung feelings ko? Papaano naman yung pinagdadaanan ko? I just want to encourage you, when we accept Christ as Lord and Savior, we have the God, the Holy Spirit. He is God. The Holy Spirit is God, is not only sabi nung iba, lang 'to, yung tagapagaliw lang, hindi po. Same po ng kapangyarihan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak, yun din po meron ang ating Diyos na banal na Espiritu. Puwede mo bang kumustahin siya? In your can we all close our eyes? Puwede ba nating
kumustahin yung Diyos na banal na Espiritu ngayon in you. Lord, thank you that you are a God who is in us today. I pray, God, that you are the one who talk to us. You are the one who correct us. You are the one who teach us. You are the one who guide us. You are the one who accept Christ, Lord, Savior of our life. The God, the Holy Spirit, give us assurance na pwede tayong maging matapang sa oras ng ating mga pinagdadaanan. Na merong kapanatagan sa oras ng ating pangangamba. Is a God who can give us this courage. Lord, God, the Holy Spirit, we know that you are in us. We pray, God, that in every step of our life, we will not fear in evil. Even in our darkness moment, Lord, we will have no fear because we know that you are with us. And thank you, God, for giving us assurance that in you, God, there is a life of abundance. There's always story in Bible na ini-stuck doon yung covenant ng Panginoong Diyos kasi na-conquer ng mga kaaway at ini-stuck ito doon sa stature ni Baal na pinaniniwalaan din ito ng mga tao na Diyos. But because of the presence of the God Almighty in that place, the stature of Baal ay nabasag po yun. I believe if we consider that the God, the Holy Spirit is in us today, He is the one who must break the things that truly na lumalaban sa Kanya. Lord, I pray for all of us that it's you, Lord, na magbigay sa amin na ma-recognize namin, maintindihan namin yung mga bagay na nagpapalayo sa inyo, Panginoong Diyos. And today, Lord, we want to follow you. Lord, we want to follow you for the rest of our life. Question, do we want to follow Jesus? Are we willing to give it all to God? Even our sins, even those person who hurt us, even the struggle na meron tayo, or even the situation na meron tayo ngayon? Do we believe that Jesus is in control? Yes. He is a God who is in control. Can we all raise our hand? Lord, you see our hand raising, and it's showing, God, that we humbling ourselves before you. We entrust to you all, God. And now, Lord, we know that like Jesus, God, nung binaptize siya ni John, the God, the Holy Spirit is going down to us, cleansing us, renewing us, giving us courage to follow you, Jesus. Oh, Diyos, na banal na Espiritu, ini-invite ka namin ng iyong presensya na nasa amin. Lord, there's a lot of people, Lord, that just they doing the things, Lord, because of their needs or yung mga pang-flesh lamang. But today, Lord, we know you are God, the Holy Spirit is in us. Help us to follow you in the rest of our life.